Purihin po ang ating Diyos at ating Panginoon at ating tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Muli po tayong nagbabalik sa ating pag-aaral tuwing Biyernes. At dito nga po tayo ito po yung sa ngayon, ito ang aking ikahuling bahagi ng ating serye ng pag-aaral sa Hebreo Kabanatang 1. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa ating Diyos na muli po tayong magkakasama-sama sa loob po ng 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po, ang ating magiging sentro ng pag-aaral ay ito po yung ating tungkol po sa theological exposition of Hebrews chapter 1. At sentro po ang ating pagtuon dito po sa pagpapatunay ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil napapanahon po ito sapagkat marami po ang mga pananampalataya ang naniniwala na si Kristo ay isang dakilang guro o isang propeta lamang, at sa iba po ay isa lamang siyang karaniwang tao. Ito nga po ba ang sinasabi ng Biblia? Ngayon po ay ating sasaraduhan ng pag-uusap natin sa Kabanatang 1 sa pagpapatunay po ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po. So, dito po ay sa ating balik-aral ay ang kalagayan po ng mga taong sinusulatan ng may akda ay mga tagasunod ng Kristo. Unfortunately, sila po ay inuusig dahil sa kanilang bagong pananampalataya. Lalo na nga po sa mga unang siglo ng ating mga kapatid sa pananampalataya, o tinatawag natin sa ating panahon at maging sa panahon ng mga gawa. 11:26, tinawag sila o binansagan silang mga Kristiyano. Sila po ay inuusig ng kanilang mga kasama sa dating paniniwala o relihiyon na kanilang kinabibilangan. Yan nga po ang Judaismo, kung saan hindi tinatanggap si Kristo bilang Diyos. At magpahanggang ngayon, maging ang bansang Israel ay minority lamang po ang mga Kristiyano. At ang nakahigit sa kanila ay hindi naniniwala na ang Kristo ay isa rin po na Diyos. Siguro malilinaw po natin dito na hindi po tatlo ang Diyos, kundi isa lamang po, katulad ng kanilang natutunan sa kanilang pag-aaral. Ngunit dito po sa ating pag-aaral ay bibigyan po natin ng diin na si Kristo po ay nag-aangkin ng kanyang tunay na pagka-Diyos. Mapapatunayan po dito ng may akda sa Kabanatang 1 ng Hebreo. At hindi lang po sa kanyang pagka-Diyos, kundi siya rin po ay masasabi nating siya po ay superior. Ano po? At siya po ay co-eternal o kapantay ng Ama. Katulad po ng binabanggit ng apostol na si Pablo na sabi niya po doon sa Filipos 2, Kabanatang 2, talatang the whole chapter 2, especially 5 to 11, sinasabi po doon na bagamat siya ay Diyos, batay po kay Apostol Pablo, ay hindi niya inalintana o hindi niya binilang ang maging kapantay ng Diyos nung siya po ay magkatawang tao. Bagkus siya nagpakababa, naging alipin, o hanggang sa kamatayan sa krus. So, nung bitawan niya po ang kanyang pagka-Diyos, na siya po ay nasa 100% nagkatawang tao, namatay po siya.
dahil sa kanyang pagsunod doon sa kanyang misyon na nais marating. Yan po ang pagliligtas ng sangkatauhan. So, dito po sa ating unang punto ay bibigyan po natin ng diin na ang anak bilang the final po at eternal na revelation ng Diyos. Kaya sinasabi po ng iyong lingkod, marami ngayon na nagpapatawag na sila ay mga propeta at sila ay may daladalang bagong revelasyon. Nililiwanag po ng may akda na si Kristo ay pinal, the Son, as God's final, and He is the eternal revelation. Yan po ay binasa at napag-aralan na natin sa mga kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 3. So, bilang pong contrast doon ay titingnan po muna natin muli bago natin bitawan ito. Ang anak ay final o pangwakas at siya ang nagsisilbing final revelation o eternal revelation, walang hanggang kapahayagan ng Diyos. Binuksan po ng kabanatang 1 ng may akda po ang paghahambing kung paano nagsalita ang Diyos sa sangkatauhan noong mga unang panahon. At sinasabi po ng mga talatang ito sa maraming pagkakataon at sa iba't ibang kaparaanan. So, nagsasalita ang Diyos in many ways po, various ways po. Sa pamamagitan po ng mga patriarka at mga propeta. Kung ano po ay siya nagsalita ngayon o nagsasalita ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya natapos po ang unang tipan o unang panahon o tinatawag nating dating o lumang tipan at nagsimula po ang mga huling araw nung dumating po ang tunay na kapahayagan, tagapagsalita ng Diyos, tagapagpahayag ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo. At kung paano siya nagsasalita ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak, hindi ito bago o hindi gaanong mahalagang pagpapahayag. Hindi po ito ordinaryong pagpapahayag. Ito ay tiyak at tumpak na salita ng Diyos sapagkat ang anak mismo ay nasa kalagayang Diyos. Yan po. Mahalagang punto po sa theological na pananaw na nagpapatunay na kanyang pagiging Diyos ay napag-aralan po natin dito, siya po ay walang hanggang sa kanyang pagiging anak. Hindi po nasusukat ang kanyang pagiging anak sa sukatan ng panahon natin, sa ating panahon. Umiiral po, batay dito sa ating pag-aaral, ang anak ay umiiral sa lahat ng panahon at pagkakataon, hindi lamang po nung siya ay nagkatawang tao. Ang anak ay hindi po nilikha, batay po dito sa ating pinag-aaralan at batay po dito sa may akda ng aklat ng Hebreo. Siya ay itinakdang tagapagmana ng lahat ng mga bagay at umiiral na bago pa ang paglikha. Naroon na ang anak. Sabi po ng talatang 2. Ito po ay nangangahulugan na si Kristo ang tagapagtatag at manlilikha, isang tungkulin na tanging para sa Diyos at Diyos lamang ang pwede nitong makagawa. Sabi po sa Henesis 1:1, nang pasimula nilikha ng Diyos, wala pong taong naglikha, walang anghel na naglikha, walang ibang kapangyarihan na naglikha. Sabi po ng unang talata sa Biblia, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At gayon din po, sabi sa Juan 1 hanggang 3, nang pasimula ay ang berbo o ang salita.
kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. At sa talatang 3, nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang bagay na nalikha kung hindi sa pamamagitan niya at paglikha niya. At sabi rin po dito sa talata, sa kabanatang 1, siya ang kinang ng kaluwalhatian ng Diyos. Inilalarawan po ang anak bilang kinang ng kaluwalhatian ng Diyos. So, sa ibang salin sa English, He is the exact representation of the invisible God. Siya po ang eksakto, hindi lamang salamin o refleksyon ng kaluwalhatian, kundi mismong liwanag, sariling liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Nangangahulugan ito, siya ay nakikibahagi sa parehong kalikasan ng Ama. Ano po? Malinaw ito. Kung ano ang kalikasan o katangian ng Ama ay makikita sa katangian ng Anak. Tumpak po ang paglalarawan ng kanyang pag-iiral o kanyang pag-iral. Ang salitang Griego na karakter ay tumutukoy sa pagkakahawig o tumpak na kopya. Kumbaga sa Xerox o sa ating photocopy ay siya ay eksakto kung paanong sa orihinal. Ano po? Kaya meron tayong tinatawag na pinagtitibay ng mga abogado natin dyan. Ang isang kopya na ito po ay hango sa orihinal na kopya. At dito po, si Kristo ay hindi lamang po isang kopya, kundi karakter o siya mismo ang eksaktong kapahayagan ng kanyang kaningningan. So sana po, nagbibigay ito ng linaw sa atin. At yan po ay nabanggit minsan ng apostol na si Juan. Sabi niya, na sinipi niya mula mismo sa salita ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Hindi po sinasabi na si Kristo ang Ama at si Kristo rin po ang Anak. Ang sinasabi niya, iisa sila. Saan po? Sa kalikasan, sa nature, sa essence, sa diwa. Iisa po. Sapagkat yung nakakaraang talata po, 28 at 29, sabi ng 28, sa aking mga kamay, walang makakaagaw sa inyo, sa aking mga kamay, ni sa kamay ng aking Ama. Pareho po, pag pinag-uusapan, ang pagliligtas, ang pag-iingat, pagkukupkop, ay wala pong pagkakaibang Ama sa Anak at ang Anak sa Ama. Kaya sinabi po ng Apostol Juan, ako, o sinabi ni Kristo, batay po sa patunay ng apostol na si Juan, sinabi po ng Kristo na ako ang Ama ay iisa. Tagapag-alaga po ng lahat ng mga bagay. Siya ay nangangalaga ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. He uphold all things by His hand. Grabe po. Walang tao. At kung iniisip nyo si Kristo ay tao lamang at hindi siya Diyos, walang tao na katulad nito. Umaring sabihin nyo, nagawa niya yan sapagkat binigyan siya ng kapangyarihan ng Ama na mapangalagaan ang buong sanglibot. Hindi po mababasa yun. Ang malinaw po kung ano ang kalikasan ng Ama, kung kaya ng Amang pangalagaan ang buong sangsinukob, ay gayon din po sapagkat siyang eksaktong kapahayagan o representasyon, or He is the exact representation of the invisible God. Sana po ito ay nagbibigay ng linaw. Tagapangalaga at batay po kay Pablo sa mga taga-Kolosas 1:17, ganito po ang sabi, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. Siyempre po, paano siyang hindi magiging una kung siya ang may likha ng lahat ng mga bagay? Hindi pwedeng nauna ang anumang bagay sa kanya. Ano po? Hindi nauna si Maria, at sabi niya, bago si Abraham ay maging gayon, ang iyong
ninunong si Abraham ay ako nga. So sinasabi niya at pinatutunay ni Apostol Pablo ito, siya ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. At isa pong patunay na ito ay mababasa doon pa lamang sa Lumang Tipan kung sasabihin natin, sinulat lamang yan ng isang apostol, sinulat na po ito ng mga naunang nagpahayag kung sino ang Diyos. Sabi po ng talatang 1, ang Diyos ay nagsasalita nun sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon at ibang kaparaanan. At dito po, ang isang propetang si Nehemias o Nehemiah, ang sabi niya po sa 9:6 ng talatang ito, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit, ng mga langit, pati ng lahat ng matatanaw roon, ng lupa at ng lupa o lahat ng bagay na naroroon, ng mga dagat at lahat ng mga nangaroroon, at iyong pinamamalaging lahat. Dito po pala nanggaling ang quote o ang sipi ng may akda when he said, He is the exact representation of the invisible God and He uphold all things by His hand. Dahil ito po pala ay naisulat na bago pa ang iyong pinamamalaging lahat, ang lahat ng mga bagay at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ang tinutukoy niya ang Diyos. Tama po. Ang Diyos nga ang tinutukoy nito. At pinatunayan ng Lumang Tipan na ang Diyos na ito ay ang may likha ng lahat ng bagay. Walang umiral na anumang bagay kung wala siya at hindi sa pamamagitan niya. Siya po pala ay tinutukoy ding Diyos dahil siya ay manlilika. Tanging ang Diyos lamang ang makapagpapanatili ng paglikha. Wala pong ibang may kapangyarihan o kakayanan nito. Kung iniisip natin siya ay tao lamang, ang anghel po o ang tao ay nilikha a little lower than angel. Ngunit dito po, sa ating pinag-aaralan, pinatunayan po na siya ay higit sa isang anghel. He is not lower, a little lower than angel. He is not. Bakit po? Siya ay higit sa lahat ng mga anghel. Ito po ay patutunayan at pinatunayan po ng kabanatang 1 ng talatang ito. So ang Diyos lamang ang may kakayanang makapagpanatili po ng lahat ng mga bagay. At kapag sinabing, He uphold all things by His hand and through His word, wala pong taong kayang gumawa niyan. Kaya kung iniisip nyo na tao lamang si Kristo, nagkakamali po kayo. At malaking pagkakamali ang inyong pinangahawak ng doktrina sapagkat wala pong taong may kakayanan na gumawa sa ginawa ni Kristo. At ang sabi po roon sa ibang talata, siya ay nakaupo sa kanan ng kamay ng dakilang hari sa langit. Isang posisyon po na may pantay na otoridad sa kaluwalhatian kasama ang Ama. Mababasa po ito sa Gawa 7:55. Datapwat siya'y palibas ay puspos ng Espiritu Santo, tinutukoy po si Esteban, tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita po, may nasaksihan ng tao na si Esteban po. Nasaksihan niya bago siya may mamatay. Nasaksihan niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At kung sinasabi po na ang Diyos nasaksihan ng tao ang kanyang kaluwalhatian, pinatunayan po ng talatang ito na si Kristo ang eksaktong representasyon o kinang o sinag ng Diyos na hindi nakikita. At nasaksihan niya po na doon sa kalagayang Diyos na nagniningning. Sabi po ng talatang ito, siya'y tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan
ng Diyos. At sabi pa ho ng mga awit, Kabanatang 110, talatang 1, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Si David ang nagsasalita at may tinutukoy siyang Panginoon. At inihula na hanggang darating sa kanya, ang sabi po rito, umupo ka sa aking kanan. Pinatunayan po na bago pa umiral ang Kristo sa lupa, nasilip po. Nasilip. Pinasilip na sa tao. At napatunayan po na ang Kristong umakyat sa panahon ni Esteban ay nakita niyang nakaupo nga doon. At sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, ayon kay Salmistang si David, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Isa po, at ang pinakahuling kaaway ay ang kamatayan. Yun po ang huling tatapakan o yuyurokan ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa pong punto ay ang kahalagahan ng anak kaysa sa mga anghel na binabanggit ko po kanina, na patunay ng kanyang pagiging Diyos sa mga talatang 4 hanggang 14. The Son's superiority over angels is a proof of His deity o kanyang pagiging Diyos. Ang mga anghel ay iginagalang sa pag-iisip ng mga Hudyo bilang makapangyarihang mensahero ng Diyos. Mataas ang respeto nila sapagkat ang Diyos o ang mga anghel ay ginamit ng Diyos sa maraming pagkakataon. Nakita po ni Jacob na mayroong mga nagpapanhik-panaog na mga anghel kinasangkapan upang dalhin ang mensahe kay Jacob. Nasaksihan po, maging doon sa panahon ni Daniel, nung siya ihagis doon sa yungib ng mga leon, nakitang ang anghel ng Diyos ay naroon. So napaka-significant sa kanila ang isang anghel. Ngunit ang Hebreo ay nangangatuwiran na si Kristo ay walang katapusang mas dakila o kasukdulang dakila. In a superlative form, pag sinabi natin superlative, pinaka, wala pong may pinaka na pwedeng ihambing kay Kristo sa sino mang mga anghel. Walang katapusang mas dakila kaysa mga anghel dahil siya po ay Diyos. Hindi siya nilikha. Ang talatang 4 ay nagsasabi si Kristo ang naging mas dakila kaysa mga anghel gaya ng pagiging mas dakila ng pangalan ng kanyang minana kaysa kanilang mga pangalan. Ang pangalang dito ay ang kalagayang Diyos ng ating Panginoong Kristo na sa kanilang salita ay salitang Yahweh, na walang nilalang na maaring gamitin o ikumpara o gamitin ang salitang Yahweh. Sa talatang 8 po, direktang tinawag ng Ama, ng Diyos Ama, ang anak. Ang sabi po sa talatang 8, ang iyong trono o Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang isang tungkod ng katwiran ay magiging tungkod ng iyong kaharian. Ito ay isang malinaw na pagpapahayag ng pagiging Diyos ng anak, na ang mismo ang Ama, ang Diyos Ama ang nagsasabing siya ay isang Diyos. O maaaring sabihin niyo po, dalawa na ang Diyos. Yan po ang hindi kayang abutin ng ating pag-iisip, sapagkat pag inabot natin yan, maaaring tayong pang-apat na Diyos. Ito ay isang malinaw na pagpapahayag ng pagiging Diyos ng anak. Tinatawag siyang Diyos ng Ama na may walang hanggang trono. Walang hanggan. Pag sinabi po ng Biblia ng walang hanggan, hindi po sinasabi nito na may simula at may hangganan. Ano po? Pag sinabi ng Biblia na eternal, tumutukoy po ito ng walang pinagmulan at walang katapusan. Talatang 10 hanggang 12, binanggit ng may akda ang katulad ng binabanggit po ng mga awit
102:25 hanggang 27, makikita po ang mga talatang ito na parehong quote o exact quote ng mga talata. Ang sabi po nung Psalms 102 verse 25, 26, and 27, nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa. Walang anumang bagay na pag-aralan na po natin na nalika kung hindi sa pamamagitan niya. At sabi po ng aklat ng mga awit, nang una ay siya ang naglagay ng foundation ng earth o ng lupa. Ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Pwedeng mangyari ang creation ay mawala, ngunit sinasabi po ng talata o ng salmistang si David ay mananatili siya. Oo, silang lahat ay maluluma. Kaya kung napapansin po natin ang ating mundo, marami ng defekto. Lahat po kasi ay maluluma na parang damit o bihisan, parang isang kasuotan na iyong papalitan, at sila yung mga papalitan. Sa talatang 27, ganito po ang sabi, ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magwawak. Wala pong taong ganoon. Kung sinasabi mo ang Kristo ay tao lamang, wala pong taong ganon. Nang kanyang mga panahon ay hindi magwawakas. Ang kanyang trono ay walang kawakasan. Ewan ko po sa inyo. Kung kayo ay nadadaya sa mga aral na yan, malaki talaga ang problema nyo. Sapagat wala po talagang tao na may kakayanang gawin ang nagawa at ginawa at kalikasan ng Kristo. Sa simula pa lamang ang Panginoon, sabi po rito, ikaw ang naglatag ng pundasyon ng lupa. At ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Mawawala sila, ngunit ikaw ay mananatili. Lahat sila ay mawawasak tulad ng damit. Ibabalot mo sila tulad ng balabal. Tulad ng damit ay magbabago sila, ngunit ikaw ay mananatiling pareho. At ang iyong mga taon ay hindi po mauubos o magwawakas. Yan po ang sabi ng aklat ng mga awit 102:25 hanggang 27. Ang paglalapat nito kay Kristo ay nagpapatunay na siya ay nagbabahagi o kabahagi ng kalikasang walang hanggan. Hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos o ni Yahweh. Hindi siya nilalang, kundi siya ay lumikha at manlilika. Sabi po ng talatang 13, sinabi ng Diyos sa anak, o sinabi ng Ama sa anak, umupo ka sa aking kanang kamay hanggang sa gawin kong hanggang sa magupo ang iyong mga paa ay tapakan ng iyong mga kaaway. Ito po isang posisyon ng otoridad na tanging para sa Diyos lamang. Batay nga po ito sa binasa natin, Psalms 110 verse 1. Sabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sabi po ng talatang 14 dito sa Ebreo, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod na ipinadala para pagsilbihan ang mga makatatanggap ng kaligtasan. Sila ay mga lingkod, samantalang si Kristo ay Yahweh o Panginoon. Sana po nagkakapagbigay sa atin ng malalim, na matibay, na pundasyon sa ating pananampalataya. Ikatlong punto po ay ang kahihinatnan o ano ang theological implications nito. Sa pananaw na theological, ano ang implikasyon nito? Ang Hebreo 1 ay naglalatag at nagtatatag ng tatlong hindi mapapasubalian at hindi magbabagong katotohanan tungkol kay Kristo. Una, siya ay magkasabay sa pag-iral ng Ama. Pinatutunayan po ng kabanatang ito. Kaya kung sa tingin po ng ilan, ang Kristo ay isang tao lamang, katulad po ng maraming reliyon
ang nagsasabi at si Kristo ay isang anghel lamang katulad po ng paniniwalang Jehova. O sa ibang mga reliyon siya ay maliit na Diyos lamang. Hindi po, siya ay kasabay sa pag-iral ng Ama. Hindi siya nagsimulang umiral. Siya ay palaging umiiral. Siya, sapagkat siya ay Diyos. Ang Diyos po ay walang pinagmulan at walang kawakasan. Si Kristo po ay may ganoong katangian. Batay na rin po sa ating pangangaral. Pangalawa po na hindi mapapasubalian, siya ay kapantay ng Ama. Nagbabahagi siya ng parehong mga katangian sa kanyang kalagayang Diyos. Walang hanggan, kapangyarihan sa lahat, sa kaalaman sa lahat, sa kabutihan, wala po siyang kapareho. Kaparehong tao, kundi ang Diyos lamang. Ikatlo, na hindi mapapasubalian, siya ay may iisang kalikasan katulad ng sa Ama. In essence, sa diwa po, ang kalikasan po ng anak at ng Ama ay magkahilintulad, magkapantay. Ang Ama at ang anak ay hindi magkahiwalay na mga Diyos, kundi iisang Diyos sa esensya, sa persona, ngunit sila po ay iisang Diyos. Ang ibang teologo ay tinatawag po siyang Trinidad, ngunit hindi po natin ginagamit sapagkat marami pong kumukontra na wala ang salitang Trinidad sa Biblia. Ngunit ng diwa po, makikita natin na ang Ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, at ang banal na Espiritu, tulad po dun sa mga Gawa 5, nung mamatay ang mag-asawang sa pera. Ang sabi po ng apostol sa kanya, ano't nagsinungaling ka sa Diyos? Tinutukoy po ang banal na Espiritu. Nagsinungaling siya sa banal na Espiritu. Sabi po ng talatang ito, kabanatang 5, nagsinungaling siya sa Diyos, referring to the Holy Spirit. Hindi ito bago o inimbento lamang ng mga theologians. Ito ay nakaugat mismo sa teksto at mga talata ng Ebreyo. Ang layunin ng may akda ay upang ipakita na tanging ang Diyos, tanging isang Diyos na tagapagligtas lamang ang makagagawa ng mga kailangan ng sangkatauhan. Ano po ang kailangan ng sangkatauhan? Ang kaligtasan. Tanging Diyos lamang po ang makapaggagawa dito. Ang pagmilinis mula sa kasalanan at pagbabagong loob sa Diyos, hindi magkakaroon ng realidad ito. Walang sapat, walang qualified na tao na maaaring makagawa nito. Ang isang simpleng nilalang ay hindi kailanman makapagdadala ng bigat ng kasalanan o magbigay ng buhay na walang hanggan. Ngunit si Kristo ay nakapagbigay at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Walang tao makagagawa, walang anghel na makagagawa niyan. Tanging Diyos lamang po ang kayang gumawa niyan at ginawa ng Panginoong Jesucristo. At sa ating pong misyon, ano ang kaugnayan nito? Kapag sinasabi nating nais nating makilala si Kristo at gawing maipakilala din naman siya, malinaw po dito sa kabanatang 1 ng Ebreyo kung ano ang ibig sabihin nito. Tayo ay tinawag upang kilalanin natin ang Kristong ito. Siya bilang walang hanggang anak ng Diyos, lumikha ng lahat ng mga bagay at tagapagligtas. At kapag ginagawa nating siya'y kilalanin, ipinapahayag natin, hindi lamang isang moral na bagay ito o spiritual, kundi pinapahayag natin na siya ay tanging tunay na Diyos na nagkatawang tao para tayo ay ligtas. Ang katotohanan ito ay siyang pundasyon ng ating pananampalataya. Useless ang ating pananampalataya kung si Kristo ay tao lamang, anghel lamang. Ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya. And we strongly pinagsisigawan natin that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is not only Lord, but He is also God. Batay na rin po sa ating pag-aaral. Kung
Kung wala ang pagiging Diyos ni Kristo, imposible magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi makapagliligtas ang tao kung hindi siya Diyos. At walang kabuluhan ng ating pananampalataya at maging ang ating pagsamba sapagkat sumasamba kayo sa tao. Sabi po ng Jeremias 17:5, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. At kung ikaw na nakikinig ngayon, tao ang pinaniniwalaan mo, tao ang sinasampalatayanan mo, o maaring sa'yo higit pa ang iyong ministro o ang iyong pinunong pangreliyon na sinasabi mong siya'y anghel, nagkakamali ka. Ang sabi ng Jeremias 17:5, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Ngunit kung si Kristo, batay na rin sa ating pag-aaral, Diyos, ang sabi po ng talatang yun, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Diyos. Kaya kung si Kristo ay pinagtitiwalaan mo bilang Diyos, ikaw po ay pinagpala. Ngunit kung si Kristo ang tingin mo isang tao lang, kabilang ka po sa sinusumpa at masusumpa. Sapagkat walang ibang paraan upang ikaw ay mapalapad sa Diyos. Sabi po ng Juan 14:6, sabi ni Kristo, I am. Na ipaglingkod ko na po anong ibig sabihin ng I am. Nagpapatunay po ito ng kanyang pagka-Diyos. Nung sinabi ni Kristo, I am the way, wala nang ibang daan. Hindi yung reliyon mo, hindi yung simbahan mo, hindi yung sekta mo, o pinaniniwalaan mo. The only way is Jesus Christ. He is the only way. And sabi ni Jesus Christ, I am. Patunay na siya ay Diyos, sapagkat ang salitang I am ay nagpapakilala na siya ay Diyos, walang ibang katotohanan. At kung hindi ka dadaan kay Kristo at hindi mo makatatagpuan ang katotohanan patungkol kay Kristo na ito nga po ang ipinahayag natin ngayon, hindi ka magkakaroon ng buhay. Sapagkat sabi ni Kristo, I am the life. Kung si Kristo ay tao lamang sa iyo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung ikaw ay ngayon, ay nakikinig ngayon, ginawa mo si Kristong iyong Panginoon, yun lang ang tanging paraan upang makarating kasama. Sapagkat si Kristo ang eksaktong kapahayagan ng Diyos. Wala nang ibang bagong kapahayagan, wala nang ibang bagong sugo, wala nang iba pang ahente upang ikaw ay makarating sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung ito po ay naintindihan mo, nangangahulugan ito na ang Diyos mismo ay nagpapahayag sa iyo sapagkat nakilala mo ang Kristo. Kaya lagi nating sigaw, we exist to honor God, to know Christ, and making Him known. Ang ginagawa po ng iyong lingkod ay pinakikilala sa iyo ang Kristo sapagkat iyon lamang ang tanging paraan upang maluwalhati mo ang Ama. God bless you all. Hanggang dito na lamang pumuli ang ating pag-aaral. At kung hindi nyo po ito maintindihan, balikan nyo po ang ating mga previous na pag-aaral. Sa susunod na Friday po, dadako na tayo doon sa Kabanatang 2 ng Aklat ng Hebreo. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos Ama sa pamamagitan po ng pag-iingat at paggabay ng banal na Espiritu sa inyo. Pwede nyo magamit kung ikaw po ay isang estudyante ng Biblia o mag-aaral ng Biblia, maaari mo itong magamit. Ano ang katibayan na si Kristo ay Diyos? Napaka-importante pong basahin mo paulit-ulit ang aklat ng Hebreo, lalo na nga po ang Kabanatang 1. Hanggang dito na lamang po. Magbabalik po tayo sa susunod na Biyernes. God bless you all. God bless you all. And bye-bye for now.